kailangan matuto itong batang ito talaga. At sabi nga, ang dami-dami niyang mga hindi inamin pa kay Vice. Di ba? Kung ikaw ay nagtitiwala sa taong umahawak ng iyong profesyon, dapat ay cards on the table ka. Sinasabi mo ang katotohanan. Itong batang ito, wala akong nakikitang magandang pictures niya. Lagi nakataas ang kilay, nagmamaldita, at kung ano-ano ang gustong ipakita sa publiko. Sa image na image lang, talon-talo na siya. Oh, di ba? Sa imahe daw, talon-talo. Oo. Kung ganyan, na kulang siya sa disiplina at mas maagang pumatok ang paglimot sa nakaraan at pinaghirapan, maano tong batang to, kailangan mabigyan ng leksyon. Makita mo, kapag natuto yan, ibang-iba na. Maano na siya, magkakaroon na siya ng aral ng nakaraan. Pinipilit mo kay AJ Rabal. Ito siya tatawaging mistress. Nakabit. Ayaw niya ang salitang kabit dahil nililinaw niya na nang pumasok daw siya sa eksena para maligawan at makipagrelasyon dito kay AJ din ang pangalan na si Aljur Abrenica. Tapos na raw sila ni Kylie noon. Kaya hindi daw siya. At kinakati-kati na raw ang dila niya. Alam daw niya kung sino yan. Yang babae na ito. Ayaw lang daw niyang sabihin. At eto hindi ba mali yung mamatay man ako, mamatay man ang pagulang ko, mamatay man ang pamilya ko. Pero dapat, hindi niya sinasabi yun. Maling-mali yun. Uy, yung kay Yasi, hindi kagandahan, ano? Yung ipinost ng nanay niya, diba? Ipinost ng nanay niya, parang... Marami nagsasabi na binitiwan na ni Vice Ganda bilang manager itong si Aura Briguela. Ang dami nagsasabi na dagdag stress lamang daw si Aura dito kay Vice. Kaya minabuti na ng TV host na siguro ibigyan na ng leksyon ang kanyang alagang si Aura. Ano na si Aura ngayon? Paano na, Romel? Kaya nga, paano na? Pero kasi sa mga nangyari kasi, unang-una, di ba, na inaantayin nga ng mga tao, nung nakulong si Aura, makikita sana natin si Vice na pupunta doon dahil siya yung manager, unang-unang tatakbo. Pero no show. So inisip na lang natin na, baka sige, kakausapin na lang nga, maglalabas na lang siya ng statement after, pero no statement at all. At nadagdagan pa ang kanyang kasong kinakaharap ngayon. Kaya kung minsan talaga, no, kung kailangang latiguhin ng pangaral, kung kailangang bigyan ng matinding leksyon ang isang tao, kailangan mangyari yon para lang matuto, di ba? Sabi nga natin, napakabata pa ni Aura Briguela. Hindi naman siguro habang panahon ay ganyan na lamang ang gagawin niya sa buhay niya. Tawag ito ng kabataan, tawag ng kawalan ng disiplina, baka naman isang araw matuto rin. Pero kapag ganito ng ganito ang nangyayari, na parang hindi naman niya tinatanggap na siya nagkamali, teka lang muna. Ang dami rin problemang dinadala-dalat bit-bit ngayon si Vice Ganda. Natural. Kumbaga sa puno, ika nga, pag masyado ka nang nabibigatan sa mga kulisap, nakakapit sa iyong sanga, ipagpag mo na para mabawasan, di ba? Para gumaan-gaan naman ang buhay mo. Hindi pwede yung ganyan. Kaya nako, kailangan matuto itong batang ito talaga. At sabi nga, ang dami-dami niyang mga hindi inamin pa kay Vice. Di ba? Kung ikaw ay nagtitiwala sa taong umahawak ng iyong profesyon, dapat ay cards on the table ka. Sinasabi mo ang katotohanan. Pero ang dami nakatiklop na baraha. Kaya maganda na rin itong ginawa ni Vice Ganda na ito, na bibigyan niya ng leksyon talaga si Aura. Kasi kung minsan, alam mo, Romel at mga kapatid, kapag po ang isang personalidad ay masyadong naniniwala na lahat ng bagay ay kaya niyang gawin, dahil meron namang magtatanggol sa kanya, mawiwili siya eh. Diba? Oo. Ang nakakalungkot lang na parte, yung talent niya, problemado, wala na siya, wala na tutulong lalo. Wala na magkakaroon. At sayang na sayang. Sayang na sayang yung talento nitong si Aura. Magaling naman talaga siya, di ba? Nagagawa naman niya ang hinihingi sa kanya ng mga direktor. Pero kung ganyan, na kulang siya sa disiplina at mas maagang pumatok ang paglimot sa nakaraan at pinaghirapan, maano tong batang to,
kailangan mabigyan ng leksyon. Makita mo, kapag natuto yan, ibang-iba na. Maano na siya, magkakaroon na siya ng aral ng nakaraan. At magkakaroon na to ng focus, nanay. Oo. Yung kawalan ng disiplina kasi napakalaking problema ng mga artista ang ganyan, di ba? Itong batang ito, wala akong nakikitang magandang pictures niya. Lagi nakataas ang kilay, nagmamaldita, at kung ano-ano ang gustong ipakita sa publiko. Sa image na image lang, talon-talo na siya. Oh, di ba? Sa imahe daw, talon-talo. Oo. Pinipilit mo kay AJ Rabal, ikaw na ang magtimon dyan. Naku, eto na nga. Di ba napapabalita? Wag daw siyang tatawaging mistress. Nakabit. Ayaw niya ang salitang kabit dahil nililinaw niya na nang pumasok daw siya sa eksena para maligawan at makipagrelasyon dito kay AJ din ang pangalan na si Aljur Abrenica. Tapos na raw sila ni Kylie noon. Kaya hindi daw siya. At kinakati-kati na raw ang dila niya. Alam daw niya kung sino yan. Yang babae na ito. Ayaw lang daw niyang sabihin. At eto hindi ba mali yung mamatay man ako, mamatay man ang pagulang ko, mamatay man ang pamilya ko. Sa kanyang isip siguro, pagpapatibay yon ng kanyang paninindigan na hindi siya yung mistress. Pero dapat hindi niya sinasabi yon. Maling-mali yon. Yung mamatay man ako, mamatay man ang pamilya ko, mamatay man ang mga magulang ko, maling-mali yon. Doon naman siya binibimbang ngayon, di ba? Okay. Bakit iniintindi nyo yung mga mistress? Tutukan na lang natin yung mga anak-anak, di ba? Bakit kailangan yan pa ang ating pinagkakabalaan? Anak ang tutukan natin, di ba? Uy, yung kay Yasi, hindi kagandahan, ano? Yung ipinost ng nanay niya, Oo, di ba? yung ipinost ng nanay niya, parang walang parang dead pa sila, parang dinided man lang yung nanay niya. Ay, bakit gano'n? Yasi at saka yung kapatid pa, no? Isa? O si Isa ba yun? Isa. Meron daw mga tao magaling lang daw Sa sa mga barkada. kaibigan pero walang respeto sa magulang. Naku, sino kaya ang pinatatamaan? Kagagandang babae pa naman ito. Ano ba yan? Mukha yatang sila ang pinatatamaan. Alam mo, pagka usapin na pampamilya, maapektuhan sila. Di ba? Sayang. Sino mang anak kapag magulang ang pumansin, sigurado yan, panigurado yan, maapektuhan ang imahe at ang karera. Yun ang totoo doon. Nakakalungkot Kaya, ito. oo, totoo. Ay, nako, talaga.